Reaction videos na naman tayo. Ito yung babasahin ko. Sabi niya, pansin ko parang may discrimination ang mga buntis pag nag-apply ng work dito sa Pinas. Like, oh, we get the point na buntis kami and we are looking for a job na pwedeng bumuhay sa amin dahil hindi naman namin pwede iasa yung responsibilities ng magulang sa mga relatives. Sana naman if willing mong buntis na magtrabaho, i-accept nyo, i-accommodate naman. Kailangan ng trabaho eh. Yes, parang totoo yan. Naranasan ko yan nung nasa Pilipinas ako dahil nga sabi ko sa inyo, kabuntisan ko noon is nagtatrabaho ako, yes. Kalakihan ng tiyan ko. Hindi ko maalala, siguro 7 months, 8 months, hanggang 9 months ay nagtatrabaho pa rin ako. Dahil nga wala akong ibang choice, di ba? Kailangan kong magtrabaho para magkaroon ako ng pera para masustentuhan ko yung pamumuhay ko at pamumuhay naming mag-ina, you know. Mahirap yung naging buhay ko noon. And then, marami akong mga in-apply ang trabaho. Tapos, nag-apply din ako noon sa Grand Central Terminal. Hindi yata alam nung may-ari na buntis ako. Nalaman na lamang niya na buntis ako nung nagsisimula na ako sa trabaho. Kasi hindi niya nakita yung damit ko siguro kasi may suot ko yung malaking damit. Tapos ay may folder pa akong hawak kaya hindi niya nakita. Tapos maliit ako. At saka siguro na, no, nasa likod ako ng istante kaya hindi niya ako nakita nung ini-interview niya ako. Yun. Yung in-applyan ko is tindahan ng mga pasalubong. Yes, sa Grand Central Terminal noon. Alam niyo kung saan yun, di ba? Yung mga sakay ng mga bus, ganyan. Papuntang Quezon, ganyan. So yun, nag-apply ako doon kahit kalakihan ng tiyan ko. Kasi nga, hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho dahil wala akong choice, you know. Yun ang na-discover ko sa buhay ko nung nagkakaisip ako, nung lumalaki na ako, nung tuluyan ako ng adult, yes, na tuluyan ang nabuksan yung aking kaisipan sa lahat ng maraming bagay na hindi ka pala talaga kailangan tumigil sa pagtatrabaho or hindi mo pala kailangan talagang mawala ng pera, mawala ng ipon, mawala ng kaperahan kasi nga yun ang bubuhay sa'yo. Okay? Kasi lalo na kung hindi ka naman mayaman at walang ibang maasahan, walang ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo lamang. Kaya you are forced to help yourself. Yan. Tinulungan ko yung sarili ko na maiangat kumbaga. So, ang masasabi ko is mahirap yung buhay na pinagdaanan ko noon. Yes. Lumalaki ako hanggang sa nag-21 ako. Mahirap pa rin yung naging buhay ko, 22. Yes. 21? Oh no, 21, yes. Mahirap pa rin yung buhay ko. Pero hindi ako sumuko. Lalo ako nagpursige sa buhay dahil para akong lalong naging eager na makita yung resulta sa kabilang buhay ko. Kabilang buhay. Yung resulta nun, ng mga ginawa kong pagsusumikap sa buhay ko. Mas lalong gusto kong makita yung sarili ko na parang, wow, parang may nabago ako sa buhay ko, na-upgrade ko yung buhay ko, kumbaga. Kaya, yun. Nagsumikap ako, lalong naging malaking challenge sa akin yung mga nangyari sa buhay ko. So, yun. Nagtrabaho ako doon ng ilang buwan sa Grand Central Terminal para masustentuhan ang pamumuhay ko. Dahil nga sa kabuntisan ko, wala akong ibang pagkukunang pera. Sabi ko nga, late ko nang na-discover sa buhay ko na kailangan pala unahin ko muna ang sarili kong i-establish bago ako mag-anak. So, it was too late pero naging matatag pa rin ako. Nagawa ko pa rin harapin yun, yung buhay ko na ganun. Nagawa ko pa rin na isaayos yung buhay ko, kumbaga. So, nagtrabaho ako. Nung tinanggap na niya ako, sabi niya, nung nagsisimula na ako ng trabaho, sabi niya, buntis ka pala? Hindi ko alam na buntis ka pala. Tapos sabi ko, opo, buntis po ako, may problema po ba? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, wala naman, kaya lang nagulat lang ako kasi hindi ko nakita na buntis ka pala. Wala lang, nag-aalala lang ako sa iyo na baka mamaya hindi mo kayanin kasi nga mabigat itong trabahong ito. Mabigat naman talaga pero somehow na kaya ko naman, yes. So, buong buhay ko pala ang naging trabaho ko na ay talagang retail. Grabe. Doon ko na iano yung sarili ko. Hindi ko alam kung ba't ako napapasok sa retail. Siguro dahil yun yung, ewan ko kung bakit, basta yun ang naging applicable sa akin. Yun. Naging, ako, tendera doon. Naging cashier na din ako. Sa edad ko na 20 yata yun, time na yun. 1920, hindi ko na maalala. And then, tumira na rin ako dun sa lugar na yun, dun sa pinagtatrabahuhan ko. Dahil nga malayo yun sa amin. Kung uuwi pa ako ay sayang din ang pamasahe. So sabi ko dun sa may-ari, pwede po bang tumira dito? Sabi ko ganyan.
para hindi na ako umuwi. Kasi minsan walang tatao kinabukasan. Kaya, syempre kailangan niya ng tao. Sabi niya, sige hala, dyan ka na lang tumira. Meron ceiling doon sa ibabaw ng pinagtatrabahuhan ko noon. Yung ceiling is, syempre, hindi ka pwedeng tumayo dahil ceiling nga siya eh. Maliit lang siya. Talagang pwede mo lang tulugan. Pwede ka umupo, yes. Para hindi ka masuko dun sa ceiling. Kasi kung tatayo ka, masusuko ka. So, pwedeng nakaupo, nakahiga, ganyan. Ang posisyon namin doon. Kasi nga, hindi nga pwedeng tumayo kasi nga ceiling lang siya. Ayun. Doon na rin ako naliligo. Yung liguan is, wala talaga siyang banyo. Paano ba kami nagsi-CR? Hindi ko na maalala. May CR doon sa Grand Central Terminal. Public CR siya. Papasok kami doon. Tapos, hindi ko maalala kung nagbabayad ba kami araw-araw tuwing iihi. Para huhulog kami ng papiso-piso tuwing iihi or gagamit ang banyo. Pero kung maliligo, ginagamit na namin yung lababo namin doon sa trabaho namin. Meron siyang malaking lababo na gawa sa concrete. So, yun, doon kami naliligo. Tapos, tabo-tabo lang, syempre yun. Kabuntisan ko, alam mo yun, sobrang hirap. Dahil mahirap kumilos pag buntis eh. Pero pinilit ko talaga na, yung katawan ko. Kahit maliit yung lugar na nililiguan ko, kasampahan ko talaga kung saan saang matataas. Minsan natatakot yung may-ari sa akin. Dahil sabi niya, oh my God, Diyos ko, baka malaglag ka. Sabi niya, ganun. Tapos sabi ko, hindi po ako malalaglag. Sabi ko, ganyan. Kaya ko po ito. Sabi ko, ganyan. Mabait siya, yung may-ari noon. Hindi ko alam kung buhay pa siya ngayon, baka patay na. Kasi matanda na siya nung time na yun eh. Yun. Tapos mabait siya, dinadalhan niya ako ng pagkain. Uwi siya ng bahay nila. Tapos babalikan may dala na yung mga pagkain. Minsan, kare-kare ang dala niya, sinigang, ganyan, nilaga, dala niya. Tapos tawagin niya ako. Sabi niya, hoy, pumunta ka na dito at kakain na tayo. Alam mo yun, nakakatuwa na isinasama niya ako sa pagkain niya. Yun. Kahit hindi naman dapat na pakainin ka, sinasama niya ako na kasama sa pagkain niya. Dinadamihan niya talaga yung dala niya ng pagkain para makakain ako. Kasi nga daw, sabi niya buntis, laging magutumin. So, yun. Mabait siya. And then, bago ako manganak ay umalis ako dun sa lugar na yun. Kasi nga, malapit na lumabas ang bata. So, yun. Tapos, pagkapanganak ko is nag-apply ulit ako ng trabaho. Medyo yung talagang suso ko is halos masakit pa dahil nga syempre may gatas kahit hindi ko naman pinadedede yung anak ko. Isang beses ko lang nagawang padedehin yung anak ko. Hindi ko na pinagpatuloy kasi nga walang makuhang sapat na gatas. Pero pag hindi mo naman pinadede is mapupuno siya at sobrang sakit. Naranasan ko yan na pumasok ako sa trabaho na punong-puno yung dibdib ko sa gatas. Sobrang sakit. Halos umiyak ako sa sakit. Pero ginawa ko yun. Tapos, naranasan ko rin na halos lumabas na yung gatas sa dibdib ko. Dahil nga, syempre, 14 hours ata ako magtatrabaho noon. Or baka naman 12 hours lang. I was exaggerated lang siguro na 14. Yun, minsan, umaapaw na yung gatas sa dibdib ko. Tapos, syempre, bago ka bumaba sa iyong duty, di ba? Doon sa pinakang floor mo, ipiprisking ka muna nung, tawag dito, nung security guard lady doon sa amin bago kami bumaba. Tapos, sabi niya, bakit may gatas yan sa dibdib mo? Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi gatas to. Sinabi ko na lang na hindi gatas yun. Sabi ko na tapunan lang ako ng juice. So, tawanan sila doon kasi sabi niya, juice sa mismong dibdib? Sabi niya ganun. Hindi juice yan, gatas yan. Sabi niya ganun. Pero ang totoo, gatas talaga siya. So, yun. Ang ginawa ko, alam mo ba, sa sobrang hirap, pag break ko, umaakit ako dun sa taas ng, layo pa ng banyo namin, nasa pinakang rooftop, nasa ground floor kami. Hindi ko maalala kung ilang floor yung pinagtatrabahuan ko noon. Basta hagdan pa yan na walang elevator. So, punta kami doon sa pinakang taas, stiletto shoes pa. So, punta ako sa taas para lamang yung dibdib ko. Yung parang, paalisin yung gatas sa dibdib ko para akong kambing doon or baka na pinipiga yung dibdib ko para lang lumabas yung gatas. Grabe. Kasi hindi ko pa alam noon yung pump. Yun, wala pa yung pump noon. Kung meron siguro mas madali. Kung alam ko na yung pump nung time na yun, siguro hindi ko mararanasan na tumulo yung gatas sa dibdib ko. So, yun. Kasi nga, alam nila wala akong anak doon sa trabaho. Sinabi ko na wala akong anak. Nag-apply ako doon na, yun nga, talaga ako lang, wala akong anak.
So, yun. Kasi nga, minsan alam ko i-discriminate din nila na kapag may anak ka, ganyan. Hindi naman lahat, pero minsan ganun. Yun. And, yun nga. Pero nalampasan ko naman. Grabe. Kaya, totoo talaga na ang daming discrimination sa Pilipinas. Hindi lamang sa pagiging buntis pagdating sa trabaho, kundi sa lahat ng maraming bagay. Kagaya ng age discrimination, ano pa. At saka kung ikaw ay alam mo yun, kung napakataas ng standard ng Pilipinas pagdating sa qualification ng mga nag-a-apply na trabaho. Minsan, para lang maging cashier ka, or para lang mag-apply ka bilang cashier, kailangan pa ng college degree. Grabe doon sa Pilipinas. Kaya talagang hirap umasenso din minsan. So, yun. Tapos, ang baba naman ng sahod. Diyos ko. Sabi ko nga, natatandaan ko noon na ako ay nagsimula sa 200 or 150 yata pesos per day, ang minimum, hanggang sa tumaas ng 250. Ang saya ko na noon sa 250 ha. Grabe yung minimum wage ko. Tapos, hindi ko alam, yun na yun na pinaka naabutan ko, 250 minimum wage per day. Pero kulang pa rin, kaya talaga nagdesisyon ako na umalis. Tapos, ano pa yung discrimination sa edad nga. Hindi kagaya dito na sa Amerika na kahit ako ay matanda na 70 years old na, 80, pwede ka pa rin mag-apply ng trabaho at matanggap sa trabaho. Sabi ko nga sa inyo, mga katrabaho ko is mga maiedad na. Pinakamatanda naming katrabaho is 70 years old. 65, yung pinakabata. Parang 65 ba or 50, hindi ko na maalala. Yan ang pinakabata. Tapos, hindi, yung isa pang manager, kasing edad ko siya, ako yung sumunod na bata. Tapos may mas mga bata, pero nasa ibang department. Pero dun sa department ko, ako yung pinakabata sa trabaho namin at saka yung isang manager namin. Kami yung magkasing edad talaga. Yun. Pero halos lahat sila is matatanda na yung, ilan yun? 4 ba yun? 3 na matatanda na. Yes, sabi ko nga 70, yung isa hindi pa nagre-retire. Ayaw pa niya mag-retire kasi nga daw natatakot siya na mag-retire at baka maubos ang pera niya. Paano niya masusustentuhan ang kanyang pamumuhay? So, yun. Yun ang napansin ko na discrimination talaga sa Pilipinas. Ang dami. Hindi lamang dahil sa buntis ka. Alright. Yun lang gusto kong i-share sa inyo. Bye!